Brothers and sisters, ika-anim na linggo ay ika-anim na araw na po ng ating pagnonobena. Sino po dito ang so far kumpleto pa po sa pagsisimba? Kindly raise your hands. May mangilan-ngilan. Of course, no, parang nagiging trend na kapag unang araw marami, tapos kapag nasa gitna medyo bumababa, no? Tapos pagdating ng ng katapusan, biglang tumataas ulit. Ganun naman po ang trend. Pero congratulations sa mga nagtiis na bumangon ng madaling araw sapagkat alam nila na kailangan nilang makumpleto, hindi dahil may wish sila, kung hindi dahil ito ang kanilang aginaldo sa pagdating ng ating Panginoon sa panahon ng Kapaskuhan. I hope masaya po kayo ngayong araw na ito. Hindi naman po Biyernes Santo ang ating ipinagdiriwang, kundi Kapaskuhan. Kaya mga kapatid, dapat magsaya pa rin. Kahit gaano pa man kahirap or challenging ng ating panahon ngayon, we always have the reason to be joyful. Ang ating mga pagbasa ngayon, medyo upbeat ang kanyang tema. It's all about joyful, being joyful. Kaya sa unang pagbasa, sa Song of Songs, or sa mga awit ni Solomon, there we find a picture or an image of a gazelle, isang usa, na masayang-masaya na tumatakbo dahil patapos na ang winter, kumbaga. Tayo kailan kaya matatapos ang ating winter? Dapat lamang na kahit nasa mahirap tayo na sitwasyon, patuloy tayong maging masaya. Sapagkat, ika nga po ni Elizabeth sa ating Ebanghelyo, mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. Kung atin pong napapansin sa lahat ng mga readings, especially leading towards Christmas, andun palagi ang assurance ng ating Panginoon na magiging okay ang lahat. Maghintay lamang tayo. Darating ang tamang panahon, lilipas ang taglamig, lilipas ang kadiliman, at magkakaroon muli ng liwanag, sapagkat ang Panginoon ay hindi kailanman tayo pababayaan, hindi tayo iiwan. Ang dalawang karakter sa ating ebanghelyo ngayon, mga kapatid, ay punong-puno ng kaligayahan, punong-puno ng happiness. Not only happiness, but joy. Joy is even more than happiness, because joy or kaligayahan comes from the Spirit. It is a person who is so at rest in God that nothing can dampen his spirits. Wala pong mga sitwasyon na nagiging dahilan upang siya ay mawala ng pag-asa. At iyan po ang karakter ni Elizabeth at ni Maria. Sa unang pagbati pa lang ng ating mahal na Birhen kay Elizabeth, tuwang-tuwa si Elizabeth sapagkat naramdaman niya din ang katuwaan ng kanyang ipinagdadalang tao na si John the Baptist. Which leads me to a rhetorical question, mga kapatid. Kapag boses kaya natin ang maririnig ng ating mga kapatid, ano kayang dala nito?
Kung ang tinig natin ang maririnig ng ating mga anak, ano kaya ang dala nito? Kung tinig natin ang maririnig ng ating mga magulang, mga kaibigan, ano kaya ang dala nito? Sana po kaligayahan din, excitement, at hindi takot. Kung kayo po naririnig niyo na ang tinig ng isang Bombay, ano kaya ang magiging reaksyon ninyo? O kung narinig niyo na bigla ang tinig ng inyong landlady, matutuwa kaya kayo? O kung marinig niyo na ang tinig ng inyong mga inaanak ngayong Pasko, ano ang gagawin ninyo? Iba't ibang reaksyon sa iba't ibang boses, iba't ibang reaksyon sa iba't ibang tinig. Ngunit ang dapat natin na goal, mga kapatid, na kung maririnig ng ating mga kapatid ang ating tinig, sana ito ay nagbibigay ng kasiyahan sa kanila. Sana ito ay nagbibigay ng excitement at kaligayahan sa kanila, sapagkat ang tinig natin ay maaaring magbigay ng mabuting balita. Kapag naririnig mo ang tinig ng iyong kumare, ano ang pumapasok sa iyong utak? Naku, si kumare, feeling ko may dala na naman tong magandang kwento tungkol sa aming kapitbahay. Naku, si kumare, andito na naman iyan para mangutang. Ano po ba ang reaksyon ng mga tao sa inyong tinig? Si Maria at si Isabel ay dalawang karakter, mga kapatid, na nagpakita ng kanilang pananalig, pagtitiwala sa Diyos. These are two people who are spirit-filled. Napupuno sila ng Espiritong Banal ng Diyos, sapagkat silang dalawa ay pawang mga kababaihan na nananalig, natutuparin ng Panginoon ang pangako nila sa kanila. Si Isabel, na asawa ni Zacarias, ay tinatawag na baog, barren. And to be barren in the culture of the Jews means that you have been cursed or ikaw ay pinarusahan. Ngunit hindi ito naging dahilan upang mawalan ng pananalig at pagtitiwala si Isabel sa Diyos, sapagkat she was described together with Zacarias as righteous persons. Kung babasahin po natin ang Biblia, iilang tao lang po ang dinescribe na righteous. Ibig sabihin po niyan, si Isabel, despite sa kahihiyan, sapagkat kinukonsider po na kahihiyan ang pagiging baog noong panahong iyon, despite the fact na hindi siya nagkakaanak, siya po ay patuloy na nagdadasal, siya po ay may malakas na pananalig, at siya po ay may matatag na relasyon sa ating Panginoon. Kung kaya't patuloy sa pagiging masayahin, patuloy sa kanyang kaligayahan ang ating dakilang si Isabel. Ang ating mahal na Birheng Maria, ang pagbati sa kanya ng anghel, napupuno ka ng grasya. Isang pagbating hindi mawari ng ating mahal na Birheng Maria, sapagkat niniisip niya, sino ba naman ako? At bakit itong anghel na ito ay nagsasabing napupuno ka ng grasya? Ngunit ang ating mahal na Birheng Maria ay nagpakita, nagpamalas ng kanyang pagtitiwala sa Diyos noong tinanggap niya ang balita ng anghel
na siya ay magdadalang tao. Kahit pa ito, ang ibig sabihin nito ay malalagay siya sa isang sitwasyon kung saan ang posibilidad ng kamatayan ay kanyang makakamit sapagkat nagbuntis siya na hindi pa ikinakasal kay San Jose. Ngunit ang kanyang pagtitiwala, ang kanyang pananalig ang nagbigay sa kanya ng kaligayahan, ang nagbigay sa kanya ng kasiyahan. Kung kaya't noong marinig ng ating dakilang si Isabel ang kanyang pagbati, tumalon sa tuwa ang sanggol na sa kanyang sinapupunan. Ano po ang sikreto ni Isabel at ni Maria? Ang relasyon nila sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Naramdaman ng batang nasa sinapupunan na ang babaeng ito ang magiging ina ng banal na si Jesus, ang magiging ina ng tagapagligtas na si Jesus. Kaya't naririnig sa kanyang boses ang kasiyahan sapagkat si Jesus ay nasa kanya. Mga kapatid, kung si Jesus po ay nasa puso natin, kung si Jesus po ay kasama natin palagi, ano pa mang suliranin, pagsubok, hindi po iyan ang mananaig. Sapagkat kung may totoo tayong pananampalataya at pananalig kay Jesus, kahit ano pa mang pagsubok ang pagdaanan natin, nakakaya natin, kinakaya natin, sapagkat kapiling natin, kasama natin si Jesus. Ang mensahe po ng ating mga pagbasa ngayon, manatiling masaya, manatiling puno ng pag-asa, sapagkat kung totoong nananalig ka, ang Panginoon kailanman ay hindi ka iiwan. Ang Panginoon kailanman ay hindi ka pababayaan. Be sensitive, sapagkat kung ating papansinin sa panahon ng pandemyang ito, despite the challenges, despite the trials, ang grasya ay patuloy na dumadaloy, ang biyaya ay patuloy na dumadating. Hindi tayo pababayaan. Kaya there is always a reason to be joyful. There is always a reason to be excited, because the Lord will always be here for us. Manalangin tayo sa banal na misang ito na sana patibayin pa ng Panginoon ang ating pananalig, na sana ang ating pananampalataya ay mas lalong tumatag, sapagkat ito ang magbibigay sa atin ng pag-asa, ito ang magbibigay sa atin ng kasiyahan at kaligayahan. Kaligayahan na nagmumula sa assurance ng Panginoon, patuloy tayong gagabayan, hindi tayo kailanman iiwan. Amen. May this building which we dedicate to your name be a house of salvation and grace, where Christians gather in fellowship, may worship you in spirit and truth, and grow together in love, in real love, through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo.